Sinabi ng Panginoon na ikaw ang puso na aking pinagtataas ng loob. Pinili ko siya ang bawat ako sa kanya. Sumasakan niya ang aking espiritu, papayaran sa mga siya. Hindi nasisigaw kung sasalita ng pagkas sa mga lesanan. Hindi niya mababayaran ang hindi na ang pananampalataya at hindi niya papasukuran ang matapat na papayari ang matalungan. Hindi siya manghihinga o mawawala ng pag-asa hanggang hindi niya napusa at papairal ang matalungan sa mundo. Pag-iyaw ng mga tao sa malayo lugar ay maghihintay sa kanyang mga pulo. Ito ang sinabi ng Diyos. Ang Panginoon na lumikha niya tayo na itinagdat niya para sa ila, inikha niya ang mundo at ang lahat ng naroon. Siya rin ang nagbibigay ng buhay sa mga tao. Siya rin ang nagbibigay ng buhay sa mundo. Sinabi niya sa kanyang lingkod, ako ang Panginoon ang tumawag sa iyo para ipakita na ako'y matuwid. Tutuan at ingatan kita at sa pamamagitan mo, gagawa ako ng kasundugan sa mga tao. Gagawin kitang ilaw na magbibigay liwanag sa mga bansa. Para ipulat ang mga mata ng mga buhay at magpadaya sa mga hinihap na itinulog sa madilim na pinambuhan. Ako ang Panginoon, yan ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay kanino man sa mga Diyos-Diyosan ng aking narangalan at mga pagpuriyo lahat sa akin. Ang mga propesya ko ay sapat at sasabihin ko yun ang mababang buhay bago pa ito mangyari. Ang sagot ng pagbasa ay wala sa aklat ng mga anak. Purihin ng Diyos ay ang mga anak ng makapatuloy ng Diyos. Purihin siya sa kanyang pagkakayaan at kapulungan. Ang tingin ng Panginoong Diyos ay makapangyarihan ay dumagundong na parang kulon sa ibabaw ng malakas na alat sa karatagan at kapulungan. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Pinapakatibay ng pagpulong sa Diyos. Niyaya na inatinig ng Panginoon ang mga bundok sa Lebanon at ang bundok sa Hermon na parang bisirong baka na tumatalo ng alam. Kapulungan? Tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan sa desierto ng Andes. Sa tinig ng Panginoon, napapagalaw ang mga puno sa Sina at nalalagan sa mga dahon sa kagubatan. At ang lahat na nasa templo
ito ay sumisigaw, ang Diyos ay makapangyarihan, ay po lahat. Ang Panginoon ay makapangyarihan sa mga ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Pagkilagawan tayo mabasa ng Mateo, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan na bautismohan si Jesus at sinabi, "Bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magbautismo sa iyo." Pero sumagot si Jesus, "Hayaan mo mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya pumayag si Juan. Nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
May kaya po, kaya kaalaman. Tuwing natatapos ang maraming gawain ng Advent, Christmas, at celebrate ang Epiphany Sunday, palagi at kasunod ito ang linggo ng bautismo ng Panginoon. Alam mo pa pinagpamunan yung pangalan kay Jesus, kay but 2 years after that, dinalagyan rin wise men, kay but only luto yung kay Casper, Marabunde, at Angola ng Pinyag. Hudyat ang kanyang bautismo na nalalapit na pagpapasimula ng kanyang public ministry na siya namang binigyan diin ng unang pagbasa ayon kay Propeta Isaías sa lalamanin o saklaw ng kanyang nagiging misyon. Taon-taon ating pinag-iibay ang kahulugan ng bautismo ng Panginoon sa bautismo o binyag na ating tinanggap nung tayo'y mga sanggol o bata pa at wala pa sa gulang, kaya pagsapit ng edad na 12 ay ating namang kukumpirmahin. Pero sa kabila ng yearly ay kasama ito sa ating liturgical calendar, nakakalungkot isipin na hindi pa din ganoon kalalim ang pagpapahalaga at pagkaunawa ng marami patungkol sa binyag. Niyanin na natin pabinyag, singkarakal egawan. Itamero magkasya kay baptismal certificate. Pero dahil pumunta kay mismong aldo binyag para saksihan ang ritual ng sakramento, mapinanlaro o kerangan at tsunala ng aliwa king reception o kaya papadala mo ng regalo o aking kinda. Makalungkot, magpabinyag, ingabela, iindana mo, at alayo itata. Or alayo ininda, iniintata mo yamatyo. As nakasakit ka, kay ba't na po ng binyag, may nga po lang. Yung pengalan during the service, may makako na lang. Kasi ang timo kanini, ang talod at ang aliwa, karetang pepe niya na sinabi ko, Pastor, dalami ang kapili na namin bayang makasimba at gagawin ng iglesia. E wala ko po naman kayo kasi na po sa gawin ng kurang kanina. As nakasakit din, kita ko na ating mag-request baptismal certification. Naalala ng recording office, kalupan ng nilabas ating manto, 1930s pa. Ang mga patunay na may binyagla o miyembro na lang ng church kasi makabang panahon, naman na talagang sinimba o may participate in ministry ng iglesia as in no show lang. At palino naman yung mga naging NCBL tamo with regards in membership in local na para maging miyembro ka, dapat binyagan ka at mag-participate ka in bearing iglesia. At kung dadating panahon, ang ipalawag ka, at least ating pa din effort to communicate with your mother church, to let the church know of your existence. At kung i-effort ka in iglesia na i-reach out na ka, magpa-reach out na ka man. Tatatayan nila ko in Gregory. Kasi at malak makalagay for 3 years consecutive, kapapakit, despite the fact na may malasakit na rin elders at kaliwa ang miyembro na mag-reach out, nila po yun, na hindi katamang membership. And once may pinyagtana, ipakakilala lang tamo, lang kapit personal. Kasi ma-identify tayo ng Kristo, kalupa ng makanan, anyang epinyagya ni Jesus. His identity as God's beloved Son was revealed by God Himself. Kapag inatani ng best bosses, ang merandam in banwa. Paano kung maging sensitive yung para kakatamo usapin na ng binyag at ating nituturan, pero hindi naman talaga yung katotohanan. Lagi na dapat aral yung tao yung kakatamo sarili
bautismo. Anya dapat din nangyari kapag darag-darag ka rin ang anak kwentudo in aldo ang binyagno at nilu detang atsuman anyang aldo ng binyag. Katulad ng kung paano ang nakakalas sa Ebanghelyo ayon kay Mateo na tekstong batayan ng leksyonaryo sa umagang ito para sa unang linggo sa panahon ng Epifanya, maituturing na mahalagang takpo sa buhay ng Panginoon ang kanyang bautismo. Bagamat sinasabi na ang bautismo na ino-offer ni John the Baptizer ay para sa ikapapatawad ng kasalanan ng tao, alam natin lahat at sinasabi ng Biblia na ang ating Panginoong Hesus ay walang anumang bahid kasalanan, ngunit siya ay lumapit kay Juan upang magpabautismo upang aniya matupad ang kalooban ng Diyos. Sa tampong ito, malinaw natin makikita kung sino ang Panginoong Hesus at kung ano ang kahugan ng ating pagkakakilanlan sa Kanya bilang binyag ng kaanib ng Iglesia. Sa isang binyag ng Kristyano, tayo yun, dapat naahayag sa atin ang buhay at halimbawa ng Panginoon. Una, ang kanyang halimbawa ng pagpapakumbaba. Ang akto ng paglapit ng Panginoon kay Juan para magpabautismo ay nagpapakita ng uri ng kapagkumbabaang dapat matularan ng bawat isa. Nanapin nagsalitang Apostol Pablo in kayong sulat na rin tao Filipos, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Sa halip, pusa niyang binitawan ang magiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Likwala in dangalan, alam aking Paul in 2 Corinthians, ito ay sapagkat alam ninyong ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Alam ninyo na kahit mayaman siya, alang-alang sa inyo, siya ay naging mahirap. Ito ay upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, kayo ay maging mayaman. Hindi siya umangat sa kanyang kalagayan, mighty king, ang aking anthem, kundi bumaba upang makiisa sa ating mga tao. Ipinapakita nito ang tunay na kadakilaan ay makikita sa kababaang loob. Bilang Kristyano, tayo po ba ay marunong pang magpakumbaba o matastanang ang lalaway ka ng sarili tao? Ngayon kay tao pagparangalan na palagi ang karelang kabiyayan. Posisyon, pegaralan at aliwago, apakit daw na makangat na law. Dengaliwa, selective kindness in papakita, mamililawang pigagawang mayot for the showing naman at akitaan na ito over their actions. At sa ating akasa tamo in intentions daw, bakit gagawang dito? At ating dengaliwa, pagparangalan o kaya magpayagla. Pero the more we humble ourselves para ng Diyos, the more na ito sa katamo ng binuno. There is greatness in humility, humbling ourselves before God and men. Ating bumabasa niya na, in Dennis Ritchie's book, Empires of the Mind, sinulat na, although there are approximately 450,000 words in the English language, around 80% ng pag-conversation ng anuming tao, he only used about 400 words. And in no surprise, that ang common words sa gagamitan na rin tao aking din. I, me, my, and mine. E tayo ang pagtakan,
Diyos. Anyain ko ng patsya ang pabinaginarin kuya, Kristiyano na yung inganak. Kasi ito ang dala ng dapol. Pero higit pa, sa pagiging mananampalataya lamang tayo ng Panginoon. Kaakibat nito ang maraming benepisyo. Ano pa ng maalagang anyang nebinyag tao, hindi na tamang pribilehyo na maging miyembro ng Iglesia at tanggapang tao ng human services, responsibilities, and obligations na kaakibat ng pagiging kaanib as stated in the Constitution and bylaws ng UCCP. Pero kung nagpapatama sana karinderya tao bilang Kristiyano na minuna ng Pepang Jesus na dapat ang apusan at uyan. Dapat payayakin niya katawag bilang Kristiyano ang walang pag-aalinlangang pagtanggap. Darating na naman po ang annual session. Malapit na namang mayari ni Torno Montarel Pastor. O hindi na naman po kanya ng issue. Uri ng sabyan, baga nakakatao, nandito ang dadalaing Diyos at alapag-obra, inmeno ng Iglesia, tamang mamili. Iginuyang mamili, uling balo na nung nino yung kailangan ng Iglesia. Dapat nila po kaya katao itang kaisipang favoritism. Kasi real talk, hindi lahat ng gusto natin kapwa gusto ng iba. Anya dapat walang alinlangan na magtanggap. O'y dahil giyawa ng Jesus niya katamo. E na sinabi, matay kung para